inaasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago Express. Maraming salamat po, Miss Abby, and mabuting araw po sa ating lahat. So hopefully I can be heard loud and clear. Loud and clear naman, Sir Mark. Okay, thank you so much. So hopefully nakikita na rin po yung screen sa inyo pong end. Kindly confirm. Nakikita ko na po. Wait po siguro natin ng confirmation from our ka-eskwela's if they can also see your presentation. Okay, so sige po. So hopefully by now nakikita niyo naman na po ito mga ka-eskwela, no? So muli mabuting araw po sa inyo pong lahat. Yan. So I am here to discuss po yung preparation ng collection list for employer and individual members. Nakikita ko rin po yung iba dito paano po yung reporting of resigned. So mamaya po i-discuss din po natin yan since involved po yan sa atin pong or may connection po yan sa atin pong collection list. Okay? So, simulan po natin. Saan po muna tayo makakakuha ng PRN? Maaari po kayong makakuha ng PRN through one of the following channels. Unang-una po dyan, of course, ay ang atin pong my.sss na web portal. Okay? Yung atin pong online account. Kung kayo po ay individually paying member, self-employed, voluntary, OFW, or any individual member po, basta hindi nga kayo employed, you can pay your loan amortizations by getting po yung PRN or payment reference number sa pamamagitan ng inyo pong sariling my.sss account. Pagka employer, of course, through the employer's my.sss account naman po. And then, of course, kung sakali na hirap yung atin pong mga members na mag-access or gumamit ng atin pong mga online facilities, you can proceed to the nearest SSS branch po, kasi may mga e-centers po tayo doon na dedicated to address yung mga concerns po or to help, yung atin pong mga members with their concerns sa online. Okay? So, unahin po muna natin yung preparation po ng LCL for employers. So, yun nga po sa mga employer representatives natin dyan, if you are listening, So, para po sa inyo itong topic natin today. Yan, yung preparation of LCL. So, maaaring iba sa atin alam na ito or yung iba first time nila maririnig. Yan. So, we have, of course, yung PRN loans facility po for our employers. It has its very own online and offline features, So, sa online features po, kung mag-edit kayo mismo sa atin pong my.sss account sa website, you have the option to edit, to add, or to create a partial list, sa inyo pong LCL. Okay? So, sa Edit LCL po, of course, you can edit the amount to be paid for each employee, mag-add ng panibagong record sa existing po ninyong LCL, and yung sa Create New LCL, pwede kayo mag-create ng partial, halimbawa, out of 100, 20 lang muna yung babayaran ninyo, pwede kayo mag-create ng partial list. Okay? And then, for our offline features naman, you can download yung inyo pong LCL, in Excel format and work offline. Yan. So, pwede nyo po siyang gawin sa inyo pong computer kung saan man po kayo gagawa. And yung Excel file din po na yon, once natapos nyo na siyang i-edit, i-upload nyo rin po siya, of course, also in Excel format. Okay? So, ito po yung preparation for online sa ating mga employers. So, makikita nyo po dito, sa ating pong employer account, dito po yung payment reference number, and then click on loans. Yan. So ito po yung lalabas na inyo pong dashboard, pagdating po sa ating PRN for loans. So lahat po ng active na PRNs naka-display po i-display sa inyo pong screen. Okay? Yan. So, kung sakali na i-view nyo na yung PRN, ito po yan, view yung PRN, ito po yung makikita ninyo. So, yung PRN po kasi natin for loans that serves as our official receipt and our payment slip na din. Yan. So, you have either the option to print or to cancel. Okay. So, makikita nyo naman po sa ating mga action na
column yung iba't ibang mga pwede po nating gawin sa atin pong collection list online. Yan. So, una po dyan, of course, ay ang Edit LCL. Pagka-clinic po ninyo yung Edit LCL, we will be presented with 3 parts. Part 1 is certified by the employer. Yung una po, certified ng employer, meaning kayo po mismo na employer ang nag-certify nung loan ng inyo pong empleyado. Okay? So, lahat po ng mga sinertify ninyo lalabas dyan sa part 1. Pangalawa, sa part 2, ito po ay either granted sa previous na employer, halimbawa yung empleyado ninyo, prior to applying or being taken in nung inyo pong company, meron siyang previous employer. Tapos nag-apply siya ng loan sa previous employer niya, grinant nila, halimbawa. Tapos lumipat siya sa inyo, of course, bit-bit niya nga yung loans. Nabanggit din po kanina sa first topic natin with Sir Jomer, di ba? Na the employer is obliged na bayaran po yung amortizations ng kanila pong employees kung sakaling may loan sila from previous employer. So or kung meron silang loan bilang self-employed, voluntary or non-working spouse, lalabas po siya sa part 2. Dito po 'yan. Okay, and then sa part 3 po, kung kayo ay mag-a-add ng mga panibagong records, dito po siya lalabas sa part 3. Okay? Yan. So, para po ma-view ninyo isa-isa yung bawat part, meron po tayo dyan mga plus signs dito po sa may rightmost portion. So, i-click nyo po yan to view yung atin pong different parts of the payment reference number. So, ito po yung example. Okay? So, si employer, kung halimbawa sa part 1, na sinertify nila, ang may edit lang po nila dyan is yung amount to be paid. Sorry, napindot. Yan, yung amount to be paid. Pero sa amount to be paid po, sir, pwede po ba sa amount to be paid mas mababa yung amount na ilalagay po namin? Pwede, no? Actually, any amount pwede nyong ilagay dyan. Kahit 0, pwede. Basta po hindi siya sosobra doon sa outstanding balance na nandirito po sa column sa may bandang kanan. Yan, third from the right. Yan. So, yung outstanding balance po, basta hindi po siya sosobra, halimbawa dito, 5,384.18 yung outstanding. Pero ang nilagay mo is 6,000. So, hindi po siya i-accept ni system. Bakit po? Kasi iniiwasan na po natin dito through our system yung mga overpayments. Okay? So, kaya po dapat equivalent or less than the outstanding balance yung ilalagay po ninyo sa amount to be paid. Okay? Yan. And then, sumunod po yung adding of record. Kung kayo po ay mag-a-add ng record, yan. So, sa add record po na page, kikiin nyo po muna yung SSS number. Okay? Kiin nyo po muna dito sa search records yung SSS number. This is a validation system po din ng SSS. And then, you click on submit. So, pagka-click ninyo na submit, lalabas po ang lahat ng loans under that certain SSS number. So, you can select, isa lang po, dyan, either both or isa lang dun sa dalawa na i-add ninyo sa record. May checkbox po dito. And then, make sure to always save to draft para po sakali man na ma-interrupt yung atin pong ginagawa, hindi po siya mawawala or hindi kayo magsa-start from scratch. Okay? Yan. Okay, so ito po yung error message na records already exist in other ER/billing. Kung sakali po na kasi sa mga employers, they are obliged to report yung separation ng employees nila, no? Ang reporting po natin is through the contribution collection list, which I will show later on. So kailangan niyo pong i-report yung inyo pong mga separated employees, for them to be removed already sa inyo pong record. So or sa record ng iba. Yan. So yan po ang error message na lalabas kung sakali na hindi pa siya na-report na separated at the time. And this one is yung success message kung na-add siya successfully.
no? Yan. Also, ang magandang option, magandang ano po sa newly added record sa part 3, pwede niyo pong i-search, no, by the employee name or SS number yung tawag dyan, yung record po na inyo pong inad. So, mache-check nyo rin po siya kung added na ba siya sa inyo pong record. Okay? Yan. And also, same feature katulad ng part 1, actually for all parts I believe, ito po yung amount to be paid can still be edited. So, pwede siyang palitan. Again, reminder lang, any amount pwede basta hindi siya susobra sa outstanding balance. Yan. Okay, so make sure to always save. So, ipaprompt kayo ng system na pagka nag-save kayo, so make sure to click on OK pagka isa-save nyo na po yung loan collection list ninyo. Afterwards, mag-generate na po yung, of course, yung PRN. So, kung sakali na kayo naman ay mag-create ng partial list for the PRN, click nyo po yung Create New LCL. So, halimbawa, dito ang employee count, yung bilang is 845, no? Pero dalawa lang po yung babayaran, halimbawa, dalawa lang muna. So dito, pwede nyo siyang i-search either through SSS number or the name of the employee, no? Lalabas naman dito yung record po nila. And then tick on the check boxes and then click yung employee check boxes and then click on add. Yan. So you have the two buttons here, yung add at saka remove. Pagka in-add nyo, yung nandirito na sa kaliwang side, yung original na collection list, ililipat siya dun sa panibago, dun sa partial. Pero kung i-remove nyo siya, mawawala siya dito sa new, babalik siya dun sa original. Okay, so add and remove lang po. Yan. So always, again, paalala ulit, make sure to save pagkatapos para hindi para hindi sayang ang progress. Yan. So, pagkatapos po ninyo mag-create ng partial list, mag-create siya ng panibagong PRN, which is different, no? Doon sa original na collection list. So, may panibagong PRN na i-assign po sa kanya. Okay? So, how about yung offline? Yan, yung offline na facility, yung editing offline. So, dito po sa atin pong employer account, meron kayo yung download LCL. I-click nyo po yan. Okay, pagka-click nyo ng download LCL, makukuha nyo po itong file in Excel format. Of course, i-click nyo po yung enable editing. Okay, click nyo po yan. And then, meron po dito also, pagka-click nyo enable editing, yung prompt na macros have been disabled, i-enable nyo po yung content. Huwag pong hindi. Okay, so i-enable nyo po siya para gumana po yung ating loan collection list. Okay, and then you're quickly presented po with 3 buttons here, yung error, add, and validate. Okay, and then nasa bandang ibaba, yung system generated na LCL, ito po yung sheet na yun mismo, and then yung instructions po na pwede ninyong basahin on how to use yung atin pong Excel file. So ito po yung instructions na yan. Okay, so nakalagay po dyan ang lahat ng dapat ninyong malaman para po sa paggamit ng atin pong Excel file offline. Okay? So, kapag kayo po ay magsisave, ito po yung prompt na lalabas. So, before you save po yung collection list, you need to validate the records first. Ang validate po na part is to check. Purpose po niyan is to check kung meron po ba kayong errors na nagawa. So, kung sakali, after validating, nagkaroon ng error, lalabas po na color pink, yung cell doon sa Excel file ninyo, yun po yung area na meron po kayong error. Okay? So, pagka green, ibig sabihin, accurate or tama naman po siya. Okay? Tama yung entry ninyo. So, pagka error, yan, click nyo po yung error to correct, yung inyo pong mga invalid entries. And then, halimbawa dito, kanina sa previous slide, yung amount to be paid nilagay is 4,000. Pero yung outstanding balance is 3,246. So once you click error, you can edit the amount to be paid. Yan. So either lesser amount niya or equivalent to the outstanding balance yung pwede ninyong ilagay. And then validate lang po ulit pagkatapos.
So every time yung may i-edit kayo, pagkatapos i-click nyo lang po yung validate. Okay? Ayan. So dito naman po, another example, pagka-click ng validate, may inilagay pong SSS number. However, yung SSS number po, halimbawa, sobra yung digit. Okay? Ang SS number po natin kasi is 10 digit, 'di ba? So halimbawa 11 or 12 yung na-enter. So mag-error po 'yan. Or blanco po yung loan type at saka yung loan date. So yung SS number, loan type at saka loan date po ay kailangan or required na info para nailagay po sa collection list pagka kayo po yung mag-a-add. So hindi pwedeng blanco po yung mga 'yan. Okay, mandatory fields po sila. So, every time pagka nag-click kayo ng validate, sa ibang fields, naka-green po siya kahit blank, pero doon sa tatlo, lalabas po lagi siyang error kung siya po ay blank or meron pong mali na format or may hindi nasunod. Okay? Yan. So, also, kung halimbawa na mali naman yung inilagay din, yan, pagka may error nga, i-highlight niya yung cell nga na dapat i-edit. Or nag-e-exist na siya. Halimbawa dito sa sa sample natin, same yung SS number, same ang loan type, same ang loan date. So existing na siya, naka-green na, pero nag-add ng panibago with the same details. So to avoid yung duplication nga, so mag-e-error po siya. Okay? So kailangan po i-edit ni employer again yung error. Once edit, click on validate. And then pagkatama naman na po yung info na nailagay, ito na po yung lalabas. Color green na po siya. Okay? Yan. So it's accepted na po yung info na atin pong inilagay. Okay? Yan. So pagka lahat naman po ng entries ay valid, ito po yung magiging itsura. Okay? Yan. So, yan po yung ating editing ng atin pong LCL sa Excel file format. So, yung uploading, of course, click on Upload LCL. So, sa uploading ng LCL, meron po dito yung Upload LCL file. So, dito po yung button na Choose File. Click nyo po yan. And then, mag-open po yung Windows Explorer ninyo. And then, i-upload nyo lang po yung file na kailangan nyo pong i-upload para doon sa ating nga pong collection list. And then, click on Submit. So, pagka-click na Submit, lalabas ang lahat ng details. Yan. Ilan yung count, magkano yung amount to be billed, magkano yung amount due, ganyan. So, kung sakali naman po na yung PRN ay magkaparehas pero magkaiba yung amount, kailangan po siyang makorek, no? Kasi magbabase din naman tayo dito nga, balik natin, doon sa nakalagay na info. Yan. Okay? Yan. So, pagka invalid yan, yung PRN does not match, so kailangan natin i-correct. No, and then we need to, once na corrected na siya, so na-upload, ito na po yung magiging prompt, no, or yung message. Okay? So, pagka-click nyo po yung save records po dito sa atin pong tawag dyan yung LCL na uploading. Yan. Okay, so makikita po ninyo, nagma-match yung amount, no? Kailangan po kasi nagma-match nga siya doon sa atin pong PRN. Okay? So, one of the frequently asked questions, paano po ang reporting ng separated employees? Yan. So, for the reporting of the separated employees, hindi po kayo pupunta sa loan collection list. No, instead, you will be going to the contribution collection list kung saan nandun po yung status, and then may pen icon po doon for editing. Under po na status na column, i-edit nyo po siya into separated, no? Yan. So ito na po yung pamamaraan ng pagre-report actually na separated employees, hindi na po yung R1A. So no need for R1A anymore. Kailangan nyo na lang po is through the contribution collection list, report nyo po silang separated. Okay? Yan. So i-report nyo po silang separated through the contribution collection list. Hindi pwedeng hindi. Kasi hanggat hindi nyo po sila nire-report nga na separated, lalabas at lalabas po sila sa atin pong loan collection list naman. Yan. Sir, paano kung halimbawa ni-report namin sila na separated sa
contribution collection list, pero lumalabas pa rin sila sa loan collection list namin. Ang may advice po namin dyan is una, to leave it blank. Kasi meron po dyan sa system natin hanggat hindi siya nire-report ng panibagong employer or hindi sila nagbayad ng inyo pong loans na kanilang loans ng personal. So lalabas at lalabas po sila sa collection list ninyo. So ilagay nyo lang po silang 0 or kung talagang matagal na silang separated, kung may proof kayo ng separation, halimbawa ito yung copy nitong nitong reporting of separation through CCL, or matagal na talaga siya pero lumalabas po sa collection list ninyo, if you need to coordinate first with your accounts officer sa assigned sa inyo from the SSS para po para makagawa kayo ng tinatawag natin na affidavit of separation. So once yun po yung kung sakali na long ago, halimbawa dekada na yung nakalipas nung resigned na yung employee. So affidavit of separation yan. Pero prior to creating such affidavit of separation, you need to coordinate with your accounts officer po muna. Okay? I believe itong question na rin ito ay lalabas sa Q&A later. Ayan. So for the individual members, yan, malapit-lapit na po ako matapos. For individual members, sa ating pong online account, under Payment Reference Number or PRN, click on Loans. Yan, ito na, you're automatically presented with this facility. No? So, nakalagay naman po sa bandang itaas yung applicable month ninyo. So, dito po sa unang row, or column rather, yung active loans without PRN. So, pwede kayong mag-generate. Okay, pwede kayo mag-generate. Yan. Halimbawa, nag-apply kayo na salary loan or calamity loan or nag-apply kayo ng condonation ng conso loan na i-discuss mamaya. Babayaran nyo po siya personal through PRN. Wala pa kayong PRN. Dito nyo po siya makikita. Okay? Yung active loans without PRN. So, gagawa kayo, mag-generate kayo ng PRN ninyo. Kung may active loans naman kayo with PRN for the month, so, lalabas din po lahat ng details ng active loans na may PRN. So, pwede kayo mag-edit outright ng amount to be paid. Make sure to click on Save Changes lang po pagkatapos mag-edit. So, same reminder, amount to be paid, editable yan, any amount, basta hindi siya lalagpas sa total amount of obligation. And then you are presented with two actions here, yung PRN po. Kung sakaling pindutin ninyo yung PRN, ito po yung lalabas, yung PRN itself. So sa mga individually paying members po, if you're going to generate your PRN, pwede po ninyo i-generate yung PRN, ipiprint nyo lang po siya, 2 copies po. Okay? One for the payer's copy and the other one is yung copy dun sa kung saan kayo magbabayad. Okay? Yan. Kung SOA naman po yung i-view ninyo for the month, yung SOA po ninyo ay makikita po ninyo dito sa atin pong screen. So, lahat po ng past due, current, and not yet due ay lalabas po dito. Okay? Yan. So, ito po, yung date dyan is real time po siya. So, kung halimbawa kayo po ay nag-login ngayon, instead of April 18, nalalabas po dyan is April 26. Ganun po siya. So, dito naman po sa bandang ibaba, yung paid PRN. So, yung history ng mga PRN payments ninyo ay lalabas po dito sa inyong screen. So, makikita po ninyo yung account number, yung salary loan, loan date, loan type, yung PRN na ginamit, kailan yung due, yung amount, at yung amount paid, at kung kailan siya binayaran. So, lalabas po lahat yan. Dito sa paid PRN, may scrollable po siya. Okay, so, yun po. Dito, I'm just sharing for the information of everyone. Yung mga accredited na collecting partners po natin, we have a circular for this. Makikita nyo rin po ito sa atin pong mga website. So, not only do they accept contribution payments po, makikita niyo po sa screen, tumatanggap din po sila ng mga loan payments po. Okay? So, andyan po halimbawa, si Maya, if you're going to pay through mobile app, yan. Si Bayad Center, pwede rin.
si SM Bills. Yan, yung mga convenience sa inyo. Kung alam mas malapit, si SM Bills, si uh, the Byte Center, si GCash, I believe meron din siyang payment din ng loans ng RTPL. So, you can use din or also yung make use ng atin pong mga commercial banks na tumatanggap po ng payments. Basta nga po, tawag dyan, remittance partner po namin sila. Okay? So, that would actually be the end of my presentation. So, for now, before we proceed sa Q&A, ibalik ko po muna yung floor sa atin pong mga masisipag na facilitators na si Mr. Rodel and si Ms. Abby. Thank you po. Ayan. So maraming salamat, Sir Mark, sa pagbahagi sa amin kung paano nga ba yung pagpe-prepare, nabubulol na ako, pagpe-prepare ng collection list sa pagbabayad ng mga loans natin. No? Pati na rin if you're an employer or employer representative, kung paano yung tamang prepare nito tsaka paghahanda no para sa pag-generate ng payment reference number na gagamitin natin for payment, pati na rin yung mga collecting payment centers natin. So before we proceed with our Q&A with Sir Mark, ginather natin yung mga questions natin no, na nakalap ng ating mga masisipag na kasamahan mula sa Member Education Department. Papaalala lang namin yung annual confirmation of pensioners. So meron na tayong bago kung saan kung ikaw ay retiree pensioner at ikaw ay nandito sa Pilipinas and above 8 years old ka na, 8 years old and above, kailangan na natin mag-comply dito. Sino-sino nga ba yung mga dapat mag-comply? If you're a retiree here in the Philippines, 80 years old and above, kung retiree pensioner ka na nasa abroad, kung disability pensioner or death pensioner ka, survivor pensioner ka, kailangan mong mag-ACOP or mag-annual confirmation of pensioner. Kailan siya ginagawa? During the birth month of the pensioner or nung deceased member. So, maaari yan i-comply sa pamamagitan ng personal appearance sa ating mga branches or maaari rin namang through mail or email. If ever email ang ating gagawin, maaari tayong mag-email through Usap Tayo, that's USSS AP, Usap Tayo at sss.gov.ph. Again, that's Usap Tayo at sss.gov.ph. So, Sir Mark, ready na ba tayo? Nasagutin yung mga questions ng ating mga ka-eskwela. Yes, Sir Rodel, ready na po. Okay, so for our first question, this is from Ma'am Sheila Andalio of Aeon Fantasy. Good morning po. Ask ko lang, sir, regarding sa collection report ng employer from SSS, meron po akong napapansin na old loans ng employees namin. Kahit po ilang beses na po silang nag-loan ulit. Hindi naman po kami nakakapag-reloan si employee kung may balance pa po sa old loans unless malalas po sa bagong applied loan. Paano po gagawin sa ganito? Thank you po. Okay, maraming salamat po for that question. Miss Sheila, mabuting araw po sa inyo. So, patungkol po dyan, sa may nakikita po kayo na old loans ng employees, kahit ilang beses na silang nakapag-apply ng salary loan, maaring meron din tayong mga kaeskwela na ganyan din po ang tanong. Kung sakali po, maaring ito ay system glitch nga, i-report nyo po sa amin, provide a screenshot nung inyo po yung na-encounter ninyo na erroneous entries and yung screenshot po hanggat kung po pwede nung account po nung employee na cleared na siya dun sa mga loans nila. And then send nyo nga po sa Usap Tayo, USSAPTAYO at sss.gov.ph para po ma-address po yung concerns ninyo or ma-refer po siya sa concerned unit. So, doon na po magdedepende kung saang unit po siya maaring ma-resolve, no? So, yun po. Hopefully na satisfy ko po yung question po nila patungkol dito sa concern po na ito. So maraming salamat, Sir Mark. For our next question, this is from
Ma'am Marilu, good morning. I am the one preparing the monthly LCL or loans collection list of our company, and I've noticed that there are employees with multiple open salary loans, which I believe is a system glitch. Actually, parang nasagot na to, no? How we can correct them in bulk numbers of employees. I'm using the offline feature. We have 2,500 plus employees with active loans. So, siguro sir, reiterate lang natin, no? Ano nga ba ang email ulit at anong mga dapat kalakip na screenshot tsaka documents na dapat isama sa email na yon. Okay, salamat po for Ma'am Marilu for asking a question. Yun, so sabi nga ni Sir Rodel, reiterate ko lang po katulad nung naunang tanong natin kanina. Provide po yung screenshot ng mga erroneous entries natin na nakikita natin sa ating collection list. Pati na rin po if you can if the employee can provide yung screenshot na cleared na yung mga previous loans nila, zero na yung balance, no? And isend po ninyo or i-attach ninyo sa inyo pong magiging email sa usap tayo ussaptayo@sss.gov.ph. Yan. So sa usap tayo po, so at sss.gov.ph, yan po ang aming official email address para nga po, as I mentioned earlier, mai-refer po ito sa concerned na unit, no? Para po ma-resolve yung atin pong glitch na nararanasan po. Okay, thank you. Again, maraming salamat Sir Mark. So ayun, no, email tayo sa usap tayo, attach valid IDs, screenshot as well. At if you're transacting on behalf of the company, please attach din yung company representative card natin, tsaka IL501, katunayan na kayo yung designated person to transact with SSS. So for our next question, sayang hindi niya na lagay yung pangalan niya. This is from Anonymous. Ano pong gagawin sa mga employees na wala na sa company pero up to now, lumalabas pa rin dun sa siguro sa company report to sa loans collection list. Nagsubmit na kami ng company namin ng mga employees not connected pero until now, lumalabas pa rin yung names nila sa collection list. Ano pong dapat namin gawin, Sir Mark? Okay, so maraming salamat po for this question. Sayang po, hindi nakalagay yung name para ma-shoutout sana namin po kayo, sir, ma'am. Pero sige po, sagutin natin. So sa mga cases po, I believe na-mention ko na rin ito kanina kasi ito yung frequently asked na question pagdating po sa loan collection list is paano po yung employees na lumalabas pa rin sa loan collection list though na-report nyo na siyang separated. So sa mga cases pong ganyan, i-leave nyo lang po na 0. Lagay nyo lang pong 0 yung amount to be paid kung separated na po siya. And then you may coordinate with the your SSS accounts officer para po and show proof na na-report nyo sila either through the collection list or kung dati pa yung R1A, no, kung yun pa yung reporting na ginamit ninyo at that time na na-separate yung employee kung meron pa kayo nun. So sir, paano kung wala? Worst case scenario, wala kami ma-provide na proof. You still need to coordinate with your accounts officer kasi magtatali kayo po ng inyong mga records, no? Kasi hindi natin alam, baka mamaya for that month allegedly na nag-resign, halimbawa per employer, nag-resign si employee ng April pero may payment pa rin siya dapat ng April kasi employed pa siya at that time, pumasok pa siya. So yun po, magtatali po muna si coordination ito between employer and the SSS accounts officer bago po kayo gumawa ng tinatawag natin na na affidavit of separation. So sa cases po na ganito, kung ba lumalabas pa rin po siya, gawin nyo lang pong 0 yung amount to be paid. Or yung may mga cases naman po na nawawala sila sa collection list, sa previous collection list ng previous sa collection list ng previous employer nila, sorry. Pagka sila po either ay i-add sa collection list ng panibago nilang employer or nagbayad po sila personal ng kanila pong loan amortizations. So sa cases nga po na yung isa doon sa dalawa
or both hindi siya nangyari, halimbawa hindi siya naganap ng employment after, or hindi na siya nagbayad, nakaligtaan niya na magbayad ng amortizations niya personally. So yun nga po, report it to the SSS, pero hanggat wala pa pong resolution, lagay nyo lang pong 0 sa amount to be paid. Okay, thank you so much. Thank you, Sir Mark. Sir, mga ilang cycle bago nila, pag na-report sa contribution collection list, gaano katagal yung aantayin nila bago totally mawala yung empleyado? Nung bago si loan collection list, it takes 2 to 3 billing cycles bago mawala yon yung mga separated employees. Pero yun nga, halimbawa, natin yung mga cases na nandiyan pa rin sila after 2 to 3 billing cycles. Let us prepare proof. Pero yun nga, importante pa rin po yung coordination natin with our SSS servicing branch para po maisaayos yung ating mga records. Ayun, thank you so much, Sir Mark, for the clarification at pagsagot sa question ng ating anonymous member. Anyway, for our last question, this is from Marizon. Online payment po kami pero na-delay po ang approval, so naging invalid po ang loan PRN. Paano po gumawa ulit ng loan PRN for this, Sir Mark? Okay, so sa case po na ito, delay ang approval. So, naging invalid ang loan PRN. Ang po natin dyan is nagre-refresh po siya, I believe, after the first week of the month. So, baka the time you tried accessing yung PRN, no mga panahon po na naka-lock in po siya. So, check po natin, I believe, din po yung advisory namin on kung kailan siya available for dyan every month. So, doon lang po natin siya may edit. So, yung PRN po, nandoon pa rin naman siya, pero may period of time lang po pagpasok ng buwan na hindi pa natin siya may edit kasi nagta-transition po siya from the PRN from the previous month, then papunta doon sa current month naman. Ayan. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express